Papatayin kita, sigaw ni Woody, galit na galit habang daan-daang nagliliwanag na orbs ang lumitaw sa paligid niya, bawat isa'y umaalingaw-ngaw ng destruktibong enerhiya. Pinalabas niya ang mga ito na parang ulan ng apoy, isang walang tigil na unos ng liwanag at kapangyarihan, bawat isa ay naglalayong puksain ang lahat sa daraanan nito. Sa wakas, tumingala si Yuan Kongya, ang kanyang mga matay malamig at matigas, parang isang sinaunang blazer, naglalagablab ng malalim, hindi mapigilang puot. Ang huling taong pinagkatiwalaan niya ay wala na. At ngayon, wala nang balikan. Sheng, maligayang pagbabalik, bulong niya habang marahang inilapag ang katawan ni Sheng Yishen sa lupa at dahan-dahang tumayo. Isang hindi nakikitang harang ang bumalot sa kanya, tinataboy ang bawat ataking dumarating. Mag-ingat ka, babala ni Jiang Yi. Gumagamit siya ng dose-dose ng iba't ibang kapangyarihan. Nag-aapoy ng galit ang mga mata ni Xiao Honglian. Wala akong pakialam kung gaano siya kalakas. Hindi ako naniniwala na kahit pinagsamang lakas ng lahat ng mga mutant sa Tianhai City ay hindi siya kayang pabagsakin. Balot ng pulang apoy ang kanyang katawan na may mga madilim na linya na parang umaagos na lava sa kanyang balat. Tumakbo siya sa gilid at pinakawalan ang isang dambuhalang apoy na anyong dragon na sumugod kay Yuan Kongya. Walang sinabi, agad na naghiwa-hiwalay sa tatlong grupo ang mga mandirigma, naglulunsad ng mga atake mula sa iba't ibang direksyon. Ang mga pagmalapitang mandirigma ay naghintay, handang umatake kapag dumating ang tamang pagkakataon. Parang ulan ng liwanag at enerhiya ang mga kapangyarihan na bumabagsak kay Yuan Kongya. Pero kahit ano pa ang itapon nila, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Parang may isang hindi nakikitang bilog na bumabalot sa kanya, na walang hirap na tinataboy ang bawat atake. Tahimik na nagmamasid si Jiang Yi, nagliliwanag ang kanyang mga mata. Iniisip niya kung kaya bang tibagin ng kanyang kamwi na kapangyarihan ang mental na harang ni Yuan Kongya. Pero ito ang kanyang lihim na sandata, isang bagay na hindi niya basta-basta magagamit. Kailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Biglang lumutang si Yuan Kongya sa ere. Tinitignan niya sila na parang isang diyosa. Ang mga sumamba sa yelo sa malayo, nang makita siyang umangat, ay napaluhod at nagsisigaw ng diyosa ng yelo paulit-ulit. Ginagamit niya ang kapangyarihan ni Sheng Yishen, tahimik na sabi ni Jiang Yi. Dumating naman si Han Qiang kasama ang dalawa pang mandirigma. Nag-aalala sila na baka natalo na ni Baili Changqing at Jiang Yi si Yuan Kongya. Pero ang kanilang nakita ay nagpagulat sa kanila. Nakatiklop ang mga kamay ng pari na si Ye Chonhua, na lalaki ang mga mata sa pagkamangha. Ito ba ang proteksyon ng Diyosa ng Yelo? Siya talaga ang sisidlan ng Diyosa ng Yelo. Nakatitig si Han Qiang, tuyong-tuyo ang bibig at mabigat ang pakiramdam. Pero hindi ba't ito ang kapangyarihan ng High Priest? Hindi ka panipaniwala ang kapangyarihan ni Sheng Yishen. Kaya niyang kontrolin ang kanyang katawan at lumipad ng sobrang bilis, tinatalo ang gravity. Pero ngayon, ang kapangyarihang iyon ay nasa mga kamay na ni Yuan Kongya. Totoo ba ang lahat ng sinabi ni Jiang Yi? Ang lahat ba ng paggising na ito, ang iSoul, ay isang malaking bitag lamang? Ang kabutihan ba ni Yuan Kongya, ang pagiging bukas palad sa pagtulong sa iba na mapalaya ang kanilang mga kapangyarihan, ay pawang kasinungalingan lamang? Naramdaman ni Han Qiang na gumuho ang kanyang pananampalataya. Habang iniisip niya ito, lalo siyang natakot, parang bumabagsak ang buong paniniwala niya. Nakalutang sa himpapawid, parang isang diyosa si Yuan Kongya na nakatingin pababa sa kanilang lahat. Hindi siya natinag sa mga patuloy na atake. Hindi makapaniwala si Woody sa kanyang nakikita. Ang kanyang mga lumulutang na kanyon ay mas malakas pa sa mga sniper rifles, halos katulad ng maliliit na rocket. Paano nagawa ni Yuan Kongya na tumayo lang doon, hinaharap ang lahat ng iyon na parang wala lang? Naramdaman ni Jiang Yi ang panganib at dahan-dahang umatras. Tinitigan sila ni Yuan Kongya, malamig at puno ng panghahamak ang boses. Mga hangal! Wala kayong kaalam-alam kung ano ang kinakalaban ninyo. Ako ang sugo ng Diyos sa lupa, ang tagapaghatid ng kapangyarihang makalangit. Ang bawat paglapastangan ay paparusahan ng kalangitan. Kasabay nito, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Lilinisin ko ang mundong ito mula sa mga di naniniwala. Nagsimulang umuga ng malakas ang lupa. Nahihirapang manatiling nakatayo sina Jiang Yi at ang iba pa, halos matumba. Nabiyak ang lupa, parang lumilindol at naghahati. Napatitig si Jiang Yi sa pagkagulat habang nagsimulang tumaas ang lupa sa himpapawid. Mabilis siyang umatras na parang multo, nilalayo ang sarili kay Yuan Kongya.
Naramdaman din ng iba ang panganib at agad na lumayo. Pero lahat ng bagay sa paligid nila ay nagkakagulo, bumabagsak ang mga gusali, bumibiyak ang lupa, at tumataas ang malalaking bato sa ere na parang lumulutang na mga bato. Ang tindi ng kapangyarihan nito ay nagpatigil ng hininga kina Baili Changqing at ng iba pa. Alam nilang malakas si Yuan Kongya, pero hindi nila inasahan na ganito siya kalakas. Wala pang katulad ito sa kanilang nakita. Naging isang Epsilon-level mutant na si Yuan Kongya, isang nakakatakot na puwersa, matapos masipsip ang mga kapangyarihan ni Bian Jianwu at Shen Yishen. Malamig ang tingin ni Yuan Kongya habang nakatingin pababa sa kanila. Itinaas niya ang kanyang marahang kanang kamay at mabilis na itinutok pababa. Bumagsak ang malalaking batong nakalutang sa kalangitan na parang mga bulalakaw, dumadagundong pababa sa lahat ng nasa ibaba. Tumataas ang mga dambuhalang bato sa kalangitan at bumagsak na parang isang nakakatakot na ulan ng meteor na bumabalot sa ilang milyang paligid. Pero imbes na mamangha, napuno ito ng takot at pagkawasak. Wala nang oras para tumakas. Lahat ay nagpipilit na ipagtanggol ang kanilang sarili. Tumawa si Baili Changqing nang may kumpiyansa, umiikot ang kanyang dambuhalang sibat na parang windmill. Ginamit niya ito para itaboy ang mga bumabagsak na bato, bawat isa ay kasing bigat ng truck. Kahit isang bagay na kasing bigat ng truck ay madudurog ng mga batong ito. Pero si Baili, gamit ang kanyang pambihirang lakas, ay nagawang ilihis ang mga ito sa kanilang landas. Matatag siyang tumayo sa harap ng grupo, hindi umatras. Ngayon na wala na si Bian Jianwu, siya ang kapitan ng pangkat ng investigasyon. Responsibilidad niyang protektahan ang lahat. Mas madali para kay Jiang Yi ang harapin ang atake. Binuksan niya ang pinto patungo sa ibang dimensyon, at kahit gaano kalaki ang mga bato, bigla na lang silang nawawala sa ibang dimensyon. Pero ang iba ay nahirapan. Hindi gaanong epektibo ang mga atake ni Xiao Honglian laban sa mga bato. Ang tanging magagawa niya ay palakasin ang kanyang katawan at umiwas ng mabilis, tinatakasan ang nakamamatay na ulan ng bato. Pero hindi madaling umiwas. Patuloy na bumabagsak ang mga bato, at ang ilan sa mga mutant ay hindi nakatakas sa oras. Nadurog sila agad, hindi na nakasigaw. Dito kayo, sigaw ni Jiang Yi sa lahat. Para labanan si Yuan Kongya, kailangan nilang magtulungan. Kung mamatay ang iba, alam ni Jiang Yi na hindi niya kayang manalo mag-isa. Kailangan niyang protektahan sila. Nang makita ng lahat na ginagamit ni Jiang Yi ang kanyang dimensional space para harangan ang mga bumabagsak na bato, agad silang nagtipon sa kanyang paligid. Dati, kinamuhian nila ang kanyang kapangyarihang pangdimensyon, pero ngayon, bilang mga kakampi, ito ang kanilang kaligtasan. Nagmadali silang sumilong sa likod ni Jiang Yi habang nagbukas siya ng malaking dimensional space sa itaas nila, parang isang higanteng payong. Hindi na sila matamaan ng nakakamatay na ulan ng bato. Pero hindi lahat ay may ligtas na lugar na matatakbuhan. Ang mga sumamba sa yelo at iba pang tagalabas na napaluhod sa pagkamangha nang ipakita ni Yuan Kongya ang kanyang mga kapangyarihan, ay nadamay rin sa kaguluhan. Akala nila ligtas sila, pero hindi pinatawad ng atake ni Yuan Kongya ang kahit sino. Sa ilang segundo, nadurog sila ng walang awa. Bumalik kayo sa akin, malamig na sabi ni Yuan Kongya. Wala nang silbi sa kanya ang buhay ng mga sumamba sa yelo. Kukunin niya pabalik ang kanilang mga kapangyarihan at gagamitin ito para sa sarili niya. Patay na si Shen Yishen, at kailangang manalo ni Yuan Kongya sa laban na ito para likhain ang kanyang perpektong mundo. Napansin ni Han Qiang at ng dalawa niyang kasama na may mali at nanatiling malayo. Pero nang makita nilang sinisira ni Yuan Kongya ang kanyang sariling mga tagasunod, tuluyang gumuho ang kanilang pananampalataya. Tama si Jiang Yi. Hindi siya isang tagapagligtas. Isa siyang halimaw. Napansin sila ni Yuan Kongya pero nakatutok siya kay Jiang Yi at sa iba. Kung gusto niya, madali niyang mapapatay si Han Qiang at ang kanyang mga kasama. Tinitigan ni Yuan Kongya si Jiang Yi, malamig ang kanyang mga mata. Gusto ko rin ang iyong kapangyarihan sa dimensyon, sabi niya ng marahan. Parang isang diyosa, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Jiang Yi. Nagsimulang umuga ang mga bato sa paligid nila at muling umangat, bumuo ng isang malakas na bagyo ng bato sa paligid ni Jiang Yi at ng kanyang grupo. Nakulong sila sa gitna ng isang malupit na bagyo ng mga bato. Nanginig ang mukha ni Jiang Yi. Kaya lamang ng kanyang pintuan ng dimensyon na magbukas ng 2 portal sa isang pagkakataon, hindi sapat para protektahan sila mula sa lahat ng direksyon. Ang kapangyarihan ni Yuan Kongya ay mas malakas kaysa kay Shen Yishen, nasa ibang antas na ito.
Ngunit hindi nag-iisa si Jiang Yi. Aktibo na si Xingqian at pinagana ang kanyang kapangyarihan, ang Army of Torture, na nagpalakas sa kakayahan ng lahat sa labanan. Sila ang pinakamalalakas na mutant na natitira sa Tianhai City. Dahil sa lakas na ito, lalo pa silang naging malakas. Walang pasabing ginamit ni Xiao Honglian ang kanyang The Dragon's Breath. Kasabay nito, pinakawalan ni Wei Dinghai ang kanyang Ice Storm. Magkasabay na umatake sina Xiao Honglian at Wei Dinghai. Ang apoy at yelo ay nagbanggaan mula sa magkaibang direksyon upang labanan ang bagyong bato. Si Qi Guanming mula sa pangkat ng investigasyon ay tumingala kay Yuan Kongya. May seryosong ekspresyon, itinaas niya ang kanyang itim na sniper rifle. Patumbahin ang pinuno para manalo sa laban. Alam niyang kailangan nilang talunin si Yuan Kongya upang matapos ang lahat ng ito. Hindi sapat ang pagwasak sa mga bato. Isang itim na bala ang lumipad mula sa kanyang rifle, diretsong nakatarget kay Yuan Kongya. Sinulyapan lang ito ni Yuan Kongya na parang wala siyang pakialam. Pero bahagya siyang napakurap. Tumagos ang bala sa kanyang mental na harang. Huminto ito 1 metro mula sa kanya, ngunit ikinagulat niya ito. Kumunot ang noo ni Qi Guanming. Ang dami niyang kapangyarihan, ang hirap niyang sabayan. Tumingin si Jiang Yi sa kanya nang may pagtataka. Anong klaseng bala yan? Paano nakalusot sa harang niya? Naalala niya na hindi iyon nagawa ng malalakas na lumulutang na kanyon ni Woody. Ito ay isang origin bullet, sagot ni Qi Guanming. Idinisenyo para pabagsakin ang mga mutant. Siyempre, kasama na rin sa mga target ng mga ito ang mga taong kagaya nila. Namangha si Jiang Yi. Kahit kakaunti pa lang ang panahon mula nang magwakas ang mundo, nakagawa na agad ang Jiangnan ng mga bala na kayang tumarget ng mga mutant, naisip niya. Ngunit para sa kanya, hindi ito malaking bagay. Ang kanyang dimensional door ay hindi naman talaga isang defensive power, ito ay isang portal patungo sa ibang dimensyon. Ang origin bullets ay ginawa upang tumagos sa mga depensa tulad ng mga harang o mutant na nakabaluti. Hindi ito epektibo laban sa kanyang kapangyarihan. Naantala ang iniisip ni Jiang Yi nang magsalita si Baili Changqing. Huwag na nating hayaang kontrolin niya ang laban. Lahat sumunod sa akin. Tinitigan niya si Yuan Kongya na nasa langit, matalim ang kanyang tingin. Marami nga siyang kapangyarihan pero kulang siya sa karanasan sa tunay na labanan. Iyan ang kahinaan niya. Mabilis na gumawa ng battle plan si Baili Changqing para sa lahat. Napansin niya ang kahinaan ni Yuan Kongya, hindi niya kayang gumawa ng 2 bagay ng sabay. Nang atakihin siya ni Qi Guanming gamit ang origin bullet, humina ang kanyang kakayahang kontrolin ang bagyong bato, at bumagal ang bilis ng mga bato. Patuloy mong atakihin siya mula sa malayo, Qi. Gamitin mo ang mga origin bullet para hindi siya makapag-focus, sigaw ni Baili Changqing. Ako ang bahala sa pangunahing pag-atake. Sinulyapan niya si Jiang Yi na nakatayo sa tabi niya. Mula pa sa simula, hindi pa kumikilos si Jiang Yi. Pero alam ni Baili Changqing na may itinatago siyang malakas na kapangyarihan, ang kanyang ultimate attack, ang Kamui. Kahit hindi nito kayang takpan ang malawak na lugar, kasing nakamamatay ito ng pinakamalakas na pag-atake ni Bian Zhenwu. Gagawa kami ng pagkakataon para sa iyo, Jiang Yi. Kapag naging mahina siya, ibigay mo ang lahat ng lakas mo, sabi ni Baili na may matibay na ngiti. Ako na ang bahala sa kanya, at kung kinakailangan, huwag kang mag-alinlangang patumbahin pati ako. Narinig ito, at parang may bumara sa lalamunan ni Jiang Yi at ng iba pa. Seryoso si Baili Changqing sa pagpigil kay Yuan Kongya, kahit na nangangahulugan ito ng pag-aalay ng kanyang buhay. Pero hindi ito ikinagulat ng natitirang pangkat ng investigasyon. Handa silang ibigay ang lahat para sa misyon na ito. Minsan, upang maiwasan ang mas malaking sakripisyo, kailangan mong maging handang magsakripisyo. Tumango ng matatag si Jiang Yi. Walang problema. Alam ni Baili Changqing na siya ang kailangang sumalo ng bigat ng atake. Sa huli, wala nang iba na kayang tumapat sa lakas niya sa pangmalapitang laban. Sugod, sigaw niya. Agad na naglunsad ng mabangis na pag-atake sina Xiao Honglian at ang iba pa kay Yuan Kongya. Itinaas ni Qi Guanming ang kanyang baril at nagpaputok ng isa pang origin bullet. Kumulot ang noo ni Yuan Kongya at mabilis na lumikha ng isang malaking pader ng yelo sa harap niya. Malakas na ang origin bullet laban sa mga mutant pero sa dulo, bala pa rin ito. Madaling naharang ng pader ng yelo. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, pinatay niya ang lahat ng mga kapangyarihang nakatutok sa kanya, parang apoy na pinatay ng tubig.
Sa sandaling iyon, naging isang itim na anino si Baili Changqing, bumaba mula sa taas na may hawak na dambuhalang sibat ng kabalyero, nakatutok sa likod ni Yuan Kongya. Kumilos siya ng tahimik, parang kidlat, mabilis na isinusugod ang kanyang sibat ng may malakas na puwersa. Naramdaman ni Yuan Kongya ang kanyang atake, at naglabas ng isang hindi nakikitang mental na harang para protektahan ang sarili. Pero nabasag ang sibat ng kabalyero sa gitna, huminto ng 30 sentimetro mula sa kanyang likod. Nanggigigil si Baili Changqing, hawak ng mahigpit ang sibat gamit ang buong lakas niya. Hindi siya magtatagal sa ere. Ngunit sa kritikal na sandaling iyon, kumilos si Jiang Yi, tara. Sa oras na humina ang pokus ni Yuan Kongya, pinakawalan ni Jiang Yi ang kanyang makalangit na kapangyarihan na Kamui. Lumiwanag ang puting liwanag sa kanyang mga mata at tinarget si Yuan Kongya, kasama si Baili Changqing. Sa isang iglap, ang pressure ay nagpaikot sa espasyo sa paligid nila, at sa unang pagkakataon, nakita sa mga mata ni Yuan Kongya ang bahagyang pagkagulat. Sa pagitan nila ni Jiang Yi, ang hangin ay nagpaikot-ikot, parang piraso ng tela na pinipiga ng dalawang malalakas na kamay. Biglang sumiklab ang isang maliwanag na liwanag sa paligid ng mga mata ni Yuan Kongya, binabaluktot ang lahat ng nasa harapan nito. Ngunit nang humupa ang liwanag, tahimik na ang lahat. Ngunit ang lupa sa ibaba, nasunog at nabiyak, parang sinunog ng isang napakainit na bakal. Ngayon, nagbanggaan ang malalakas na kapangyarihan sa himpapawid, lumikha ng isang napakalakas na tunog na parang isang pagsabog. Isang figura ang bumagsak mula sa langit na parang bulalakaw, si Baili Changqing. Bumagsak siya sa lupa, punit ang kanyang itim na combat uniform, at may manipis na linya ng dugo na tumulo mula sa kanyang bibig. Hindi ito maaari. Natutunan na ba niya ang silence ng kapitan? Bulong niya habang pilit na bumabangon. Kilala niya ng husto ang kapangyarihang iyon. Ito ang espesyal na kakayahan ni Bian Jianwu. Pati kapangyarihan ng kapitan, nasa kanya na rin, gulat na tanong ni Xiao Honglian. Alam nilang lahat kung gaano nakakatakot si Bian Jianwu. Mag-isa niyang nilipol ang mahigit 100,000 na mga zombie. Ngayon na hawak na ni Yuan Kongya ang kanyang kapangyarihan, paano pa sila mananalo? Tumayo ng matatag si Baili Changqing. Hindi siya kasing husay ng kapitan noon. Bago pa lang siyang natututo kung paano gamitin ito. Kaya pa natin siyang talunin. Sigurado siya. Kung si Bian Jianwu ang gumagamit ng kapangyarihang iyon, malamang hindi na sana siya nakabangon muli. Nakatuon ang tingin ni Yuan Kongya kay Jiang Yi. Ang kanyang makalangit na kapangyarihan na Kamui ay nagdudulot ng kaba sa kanya. Sapat na ito para hamunin siya. Tahimik na kinuha ni Jiang Yi ang isang pampalakas ng enerhiya na inihanda gamit ang kakayahan ni Yang Mi. Mabilis na nauubos ang kanyang enerhiya sa paggamit ng kapangyarihan, kaya kailangan niyang makabawi agad. Sa kabutihang palad, sanay siyang magtipid ng enerhiya bilang isang space manipulator. Ngunit walang nakapansin sa lumalalim na puot sa mga mata ni Yuan Kongya. Sa simula, hindi niya sineryoso ang mga ito. Sa bago niyang kapangyarihan, inakala niyang halos Diyos na siya at walang kakayahan ang mga taong ito para saktan siya. Ngunit ang kapangyarihan ni Jiang Yi ang nagdala ng unang takot sa kanya. Itong maliit na takot ang nagpagalit sa kanya ng husto. Nagdesisyon siyang huwag nang magpigil at tapusin silang lahat ng mabilisan. Dumilim ang hangin sa paligid niya habang nagsimula ang isang matinding bagyo. Hinigop ng hangin ang mga debris, niebe, at lahat ng nasa paligid na bumuo ng isang dambuhalang itim na buhawi. At pagkatapos, dumiretso ang malaking buhawi papunta sa kanilang grupo. Mag-ingat, tumakbo, sigaw ng isa. Hinigop ng buhawi ang lahat ng nasa paligid nito, at natatarantang nagsitakbuhan ang lahat, pilit na tinatakasan ang delubyo. Kapag nahuli ka ng bagyong iyon, tiyak na kamatayan ang kalalabasan. Akala nila ay ligtas na sila nang biglang nagsimula muli ang isa pang matinding snowstorm. Hangin, niebe, at mga bato ang umikot sa paligid, halos imposible nang makita o makagalaw. Walang makalaban. Malalakas ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit hindi ito sapat para tumapat sa antas ng kapangyarihan ni Yuan Kongya. Kapag ang mga mutant ay umabot na sa level 5 Epsilon, ang pinakamataas na kilalang antas, para na silang ibang nilalang kumpara sa ibang mutant. Sa buong Tianhai City, isa lamang ang umabot sa antas na ito noon. At ngayon, matapos niyang masipsip ang mga kapangyarihan ni Bian Jianwu at Xing Yixian, si Yuan Kongya na ang pangatlo. Isang kumpletong Epsilon. Malakas ang dimensional door ni Jiang Yi, pero hindi nito kayang protektahan ang lahat sa lahat ng oras.
Gayunpaman, ito ay isang kamangha-manghang depensa na kayang harangan ang anumang pisikal na atake, pinapanatiling ligtas sina Huahua, Liang Yu at iba pa. Paano natin siya tatalunin? Napakarami niyang kapangyarihan, ang hirap hanapin ang kahinaan niya, sigaw ni Uncle Vu sa pagkadismaya. Boss, tumakas na tayo, nervyosong mungkahi ni Xu Chongli. Takas? Saan? Sagot ni Jiang Yi, malamig ang mga mata habang nakatuon kay Yuan Kongya sa gitna ng bagyo. Akala mo ba makakatakas pa tayo ngayon? Kung mag-isa lang si Jiang Yi, madali siyang makakatakas. Pero dahil kasama niya ang mga kaibigan niya, ibang usapan na ito. Kaya niyang gamitin ang kanyang kakayahang paglipat-lipat sa espasyo para makatakas, pero hindi makakasabay ang mga kasama niya. Kung babagal sila, tiyak na maaabot sila agad ni Yuan Kongya. Walang takasan. Laban tayo. Kung manalo tayo, magkakaroon ng kapayapaan sa Tianhai City. Kung matalo tayo, wala na tayong intindihin pa, sabi ni Jiang Yi habang nagniningning ang kanang mata niya, naghahanda sa kanyang ultimate attack, ang Kamui. Nararamdaman ni Yuan Kongya ang lakas ng kanyang kapangyarihan, at ang kanyang katawan ay tila lumabo, nagkakahati sa maraming anino, na nagpalito kay Jiang Yi sa pagtutok sa kanya. Ngunit may isang malaking kalamangan sina Jiang Yi at ang kanyang pangkat, marami sila. Sinabi ni Baili Changqing na kulang si Yuan Kongya sa karanasan sa tunay na labanan. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang kapangyarihan, mayroon siyang mga kahinaan. Dahil sa makalangit na kapangyarihan ni Jiang Yi, hindi siya makapokus ng maayos na nagbibigay sa kanyang mga kasamahan ng pagkakataong umatake mula sa gilid. Inaktibo ni Xing Chen ang kanyang kapangyarihan, pinalalakas ang lakas ng lahat sa pinakamataas na antas. Itinutok naman ni Qi Guanming ang kanyang sniper rifle, ang origin bullet ay nakatutok sa ulo ni Yuan Kongya. Nagdulot ito ng pagkabahala sa kanya. Kahit hindi siya takot kay Qi Guanming, ayaw niyang harapin ang bala na tatama sa kanyang ulo. Hawak ni Baili Changqing ang kanyang sibat ng kabalyero, naghahanap din siya ng pagkakataon. Alam niyang kapag masyado siyang lumapit, maaari siyang harapin ng nakamamatay na attacking silence ni Yuan Kongya, na kayang durugin pati mga buto niya. Akala niyo ba kaya niyong talunin ako? Malamig na boses ni Yuan Kongya ang umalingaw-ngaw sa paligid. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, kumalat ang isang nakakatakot na bagyo sa lahat ng direksyon, tila nais nitong lipulin ang lahat sa isang galaw. Sina Jiang Yi at Qi Guanming ang kanyang pangunahing target. Nang maramdaman ni Jiang Yi ang papalapit na panganib, mabilis siyang nagbukas ng 2-dimensional doors, kaya naglaho ang lahat sa isang iglap. Sa mismong sandaling nawala sila, ang lupa kung saan sila nakatayo ay sinalanta ng mga debris, bumagsak mula sa lahat ng direksyon. Ngunit si Qi Guanming ay walang kakayahan tulad ng kay Jiang Yi. Ang kapangyarihan ni Yuan Kongya ay bumalot sa bawat sulok sa paligid niya. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang dambuhalang itim na buhawi na nagtatayo sa taas, ikinukulong siya sa gitna. Walang paraan para makatakas. Habang nararamdaman ni Qi Guanming ang pagtaas ng takot sa loob niya, isang pamilyar na sigaw ang narinig niya sa tabi niya. Hawak lang, parating na ako. Isang dambuhalang sibat ng kabalyero ang bumasag sa bagyo. Si Baili Changqing, suot ang kanyang puting combat uniform, ay sumugod papasok. Kapitan, bakit ka nandito? Hindi pa ba malinaw? Sagot ni Baili habang hinawakan si Qi Guanming at sabay silang lumabas sa buhawi. Pinanood sila ni Yuan Kongya ng may interes. Impresibong depensa, sabi niya, kinikilala siya bilang deputy leader ng investigation team na kilala sa kanyang pambihirang lakas. Pero hanggang kailan ka tatagal? Ibinuka niya ang kanyang mga braso, at tila ang lahat ng nasa loob ng 3 milyang sakop ay yumukod sa kanyang kalooban. Ang kanyang enerhiya ay tila walang hanggan habang patuloy ang kanyang walang tigil na pag-atake. Nakita ito ni Jiang Yi at muling pinakawalan ang kanyang Divine Kamui. Agad na bumalik ang atensyon ni Yuan Kongya sa kanya, gamit ang silence upang kontrahin ang kanyang atake. Alam niya na ang kapangyarihan ni Jiang Yi ang tanging tunay na banta sa kanya. Nagbanggaan ng 2 puwersa sa ere, nagdulot ng kakaibang liwanag bago tuluyang naglaho. Huminga ng malalim si Jiang Yi at mabilis na sumigaw kay Liang Yu at sa iba pa, kailangan niyong umalis dito. Hindi niyo kaya ang laban na ito. Hindi sapat ang dami nila para labanan ang isang tulad ni Yuan Kongya. Ilan lamang sa kanila ang may sapat na lakas upang makagawa ng pagkakaiba ngayon. Agad na naintindihan ni Huahua ang sitwasyon. Ang mutadong pusa ay nag-transform at nagmamadaling pinaalis ang lahat. Pati si Liang Yu, na kilala sa kanyang mga kasanayan sa malapitan na labanan,
ay napagtanto na hindi siya makakatulong sa sitwasyong ito. Pero simula ni Liang Yu, ngunit nakita niya ang seryosong ekspresyon ni Jiang Yi. Mauubos na ang oras at ayaw na ni Jiang Yi mag-aksaya ng panahon sa pagtatalo. Kailangan nilang magtiwala sa kanyang mga utos. Kahit natatakot, napagtanto ni Liang Yu ang sitwasyon at tumango. Sige, umalis na tayo, sabi niya habang tumalon sa likod ni Huahua. Sumunod sina Uncle Vu at Su Chongli. Mag-ingat ka, Jiang Yi, sigaw nila habang tumitingin sa likod ng huling beses bago tumakbo palayo. Sa gitna ng labanan, sina Xiao Honglian, Wei Dinghai, at Xing Chan, kasama ang natitirang miyembro ng investigation team, ay hinarap ang kalaban. Lumutang si Yuan Kongya sa ere, parang isang reyna na nagmamasid sa laban. Sa kanyang mental powers, kinokontrol niya ang lahat ng nasa paligid. Ang mga mutant na nakatuon sa pagpapalakas, maliban kay Baili Changqing, ay lumipat sa likod, sinusuportahan at pinoprotektahan ang mga nasa unahan. Ang mga pangunahing mutant na hindi umaatake, tulad ni Meng Xiu at Ye Jikang, ay agad na umalis sa labanan upang maiwasan ang pagkakasama sa kaguluhan. Si Wudi, nagliliyab ang mga mata sa galit, ay pinalibutan ang sarili ng mga floating orbs. Pinakawalan niya ang sunod-sunod na mga makapangyarihang sphere ng liwanag na parang bagyo na ibinagsak kay Yuan Kongya. Ginamit ni Xing Chan ang kanyang kapangyarihan upang palakasin ang lakas ng lahat. Pinakawalan ni Wei Dinghai ang isang ice storm habang isang nagliliyab na pagsabog ang ibinuga ni Xiao Honglian. Lahat sila ay ginagawa ang kanilang makakaya upang pahinain si Yuan Kongya at panatilihin ang kanyang atensyon. Alam ng lahat ang isang bagay, si Jiang Yi lamang ang may kakayahang talunin si Yuan Kongya. Tanging ang kanyang mga atake ang talagang may kakayahang saktan siya. Kahit si Wudi, na karaniwang hindi magkasundo kay Jiang Yi, ay nagsusumikap ngayon upang bigyan siya ng pagkakataong umatake. Lahat sila ay gumagawa ng mga pagkakataon para kay Jiang Yi na gamitin ang kanyang Divine Kamui. Naiinis si Yuan Kongya. Wala ni isa man sa mga ataking ito ang kayang saktan siya ng direkta. Pero hindi niya rin pwedeng baliwalain. Si Jiang Yi ang tunay na panganib. Kailangan niyang bantayan ito. Kung magpapabaya siya, kahit isang segundo at tumama sa kanya ang makalangit na kamui, tiyak na magdudulot ito ng malaking pinsala. Kailangan niyang tapusin ito agad. Anong silbi ng paglaban kung alam niyong talo na kayo? Malamig na tinig ni Yuan Kongya ang umalingaw-ngaw mula sa langit. Sawa na akong makipaglaro sa inyo. Nagniningning ang kanyang mga mata ng maliwanag at malamig na liwanag habang lumulutang sa taas, kumikislap na parang isang mapanganib na araw. Kumalat ang liwanag mula sa kanya, bumalot sa lahat ng direksyon. Pinakawalan niya ang buong kapangyarihan ng kanyang kakayahang silence, sapat upang wasakin ang lahat ng madaanan nito. Naaalala ng lahat ang panahon na winasak ni Bian Jianwu ang mahigit 100,000 zombie sa isang hampas. Namumutla sina Baili Changqing at ang iba pa. Ramdam nila ang tindi ng kapangyarihan ng ataking ito. Parang kasing lakas ng kay Bian Jianwu. Tumakbo na. Umalis na kayo dito, sigaw ni Baili Changqing. Hinawakan niya si Qi Guanming sa isang kamay at si Wudi sa kabila, sabay takbo papunta kay Jiang Yi na parang isang anino. Sumunod agad sina Xiao Honglian at ang iba pa. Alam nilang tanging ang dimensional door ni Jiang Yi ang makakaharang sa ganitong klaseng atake. Iniunat ni Jiang Yi ang kanyang kanang kamay, binuksan ang dimensional door sa pinakamalawak na sukat nito. Sobrang laki nito, parang pintuan ng isang kuta, nakaharang sa pagitan nila at sa nakamamatay na liwanag ni Yuan Kongya. Ang mga pinakamalalakas na mutant mula sa iba't ibang puwersa ay hindi na nakarating kay Jiang Yi sa tamang oras. Alam nilang nakatakda na ang kanilang kapalaran, hindi na sila makakaligtas. Ang ilan ay tumakbo para sa kanilang buhay, habang ang iba ay nanatiling nakatayo, naghihintay sa pagdating ng liwanag. Ang mga naghihintay ay nadurog agad ng tamaan sila ng liwanag. Si Wei Dinghai, gayunpaman, ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Ginamit niya ang kanyang Ice Lord ability upang balutin ang sarili ng makapal na armor ng yelo. Ngayon, tingnan natin kung kaya nitong tumagos sa akin, sabi niya. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Layunin kong isalin sa ating salitang Tagalog ang Global Freeze hanggang sa pinakabagong episode. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan,
ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in action.